Napakabuti ng Diyos. Kinakabahan ako pag nag-girls kasi. Nakaka-nervous. Amen? Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos, di ba? Mabuti ba ang Diyos? Super ang kabutihan ng Diyos. Awit natin, talagang napakaganda. Na talaga ang pasasalamat pagpupuri natin sa Diyos. Bakit andito tayo ngayong gabi? Anong pinupuntahan niyo dito? Diba? Ito yung mga tanong na dapat natin sagutin sa ating sarili. Diba? Very exciting yung ating pagsiserve sa Lord. Maraming mga situation na parang i-give up ka na. Marami din ang mga situation na gusto mo. Nagtatalo ang buhay. Pero very exciting ang pagsiserve. Last week na nasa Haifa ako, very exciting. Nag-evangelize kami. Nakakatuwa. Kasi yung ambience, yung spirit sa lugar na yun is maganda. Sabi ko ako amazing. So, ang mga Pastora Faye. In-introduce niya ako sa mga tindahan ng mga Pilipino. Pinasok na ang mga tindahan ng Pilipino para ma-evangelize ang mga Pilipino na nandoon. Pero what amazing God is. Kaya ang ating buhay ay patuloy natin gagamitin. Hindi ito yung mensahe ko. Ito yung introduction ng ating pagsiserve sa Lord. Ako po yung manalangin. Hallelujah! We bless you, Lord. We honor you. We glorify you. We exalt and we magnify your name, O God. Lord, salamat na tinawag mo kami. Pinili mo kami. Salamat po, Diyos, na ikaw ang Diyos ng makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng sandigan, sagdanan, kandungan, at pag-asa ng aming Diyos. Lord, apart from you, I am nothing. Thank you, Lord, for the grace, for the mercy upon us, O God. Thank you, Lord, for who you are in our lives. Thank you, Lord, dahil mabuti kayo. Salamat po, Diyos. Tinawag mo kami ng may purpose. Lord, here we are, O God. Send us, Lord, and here we are, O God. Use us into your kingdom alone. Father, we thank you for tonight. As we decree and declare, Lord, tonight in your words, may the Spirit of the living God touch the heart of the people tonight. Father, thank you so much, O God. Lord, hindi babalik ang inyong mga salita na empty, but ito'y magkaroon ng signs and wonders for each of us tonight. Father, we thank you, we bless you, and we honor you. Lord, itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hindi makita ang aking kapintasan, kundi ang inyong kapangyarihan. Ang inyong salita, O Diyos. Banal na Espiritu, ikaw ang magtuturo tonight. Gamitin mo lamang ako at itago mo ako sa likuran ng inyong krus. Makita ang inyong kapangyarihan. Hindi ang aking kapintasan, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tonight, ang aking mensahe ay sometimes nakaligtaan po natin. Akala natin, hindi ito importante. Napaka-importante ito. As a believers, ay napaka-importante. Sabi na dito, ang title is, ano yung importansya bilang Kristiyano, yung ating pagpipilship. Napaka-importante niya. Kaya importante na nandito ka. Hindi ka sa online. Sorry. Mga nag-o-online na pera pa mo, nasa online lang. Mahalaga po yung andito yung presensya mo. Kasi wala na pong COVID ngayon. Tapos na po ang COVID. Noon lang yun ng mga panahon. Sabi niya dito sa Acts chapter 2, verse 42, naging masipag sila sa pag-aaral ng mga inuutos ng mga apostol sa pagtitipon bilang pagtuturo. Naging masipag sila sa pag-aaral sa mga itinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid sa paghati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Yung ginawa natin ngayon
makita mo siya kung malungkot siya. At makita mo rin kung happy siya. Kasi pag hindi mo siya makita, pag sabi mo, dito lang ako, okay na ako sa online. Okay na ako sa YouTube. Tapos kung napakinggan mo naman sa YouTube, lahat ay mga maling teaching. Di ngayon yun ang na-absorb. Instead na ma-save ka, lalo kang nawala sa iyo. Kaya napakahalaga na nandito po tayo. As a believers, napakahalaga po na tayo po ay nandito sa pagtitipon. Ganon ka-importante ang isang mananampalataya na nag-gather sa isang Chris. Akala natin, wasting time. Okay na ako. No. Dahil ito'y kuman ng Lord sa atin na mag-gather tayo. Sabi niya, fellowship is an important part of our faith. Sabi niya, coming together to support one another in experience that allow to learn, give strength, and share the Word of God exactly what God is. Kasi, alam mo ba yung pag nandito tayo, parang na-encourage ka rin. Nabigyan ka ng strength. Kasi pag wala ka dito, kahit anong kapanood mo ng online na yan, hindi ka mabigyan ng strength. Nahihina ka rin, hindi ka ma-on fire. Kasi walang nagbigay sa iyo ng strength. Kasi ang makita mo lang, ang iyong kapwa believers, na makita mo lang dito siya, it's enough na. Para ka nang lumakas, nagbibigay sa iyo ng encourage. Instead na discourage ka. Kaya as a believers, importante sa atin ang gathering together. Kasi hindi yung sabi na, okay na po ako, nandoon lang ako. Okay na, sa YouTube na lang ako. Malay ko, kung habang nanood ka, kumakain ka, hindi ka nabibless din. O naantok ka, nakatulog ka. Amen. Di ba? Ganun. The truth is, totoo yun. Then tayo or paminsan, nakanood ka na, nanood ka na, may kausap ka rin sa, paano mo ma-absorb ang Word of God? Importante ka na ang Word. Paano natin? Paano ma-change yung life natin? Paano ma-change yung life natin? Paano mo ma-absorb at paano mo ma-receive yung blessing na binigay ng Diyos sa iyo? Hindi mo yun. Hindi mo ma-receive. Diba? One, sabi niya, fellowship give us picture of God. Alam niyo ba fellowship? Wow, ang ganda niya. Ganun kaganda. Si Lord, ganun, magmahal ang Lord. Wow, ang ganda niya. Sabi niya, papalikan nila. Pag sa King of Kings, kailangan talagang dress ko tayo. Kasi kung sa mga party nga, we will spend thousands of shekels to buy something para lang masuot natin. How much sa King of Kings and Lord of Lords? Pag mag-spend tayo, huwag natin ang Lord. Pag mag-spend tayo ng ating mga pera for the glory of God. That's not ayaw mo. Nagkukumplit ka pa. Nagagalit ka pa. Ano lang? That's part of Christian life. Kasi kung hindi mo maiintindihan ang pagkatawag sa ng Lord, parang na you miss half of your life sa pagsunod mo sa Panginoon. Pag ibigay mo, give 100%. Not 99.99, no. 100%. Kung meron pang over na 100%, give it to the Lord. Why? Very exciting. Kaya nga, sabi niya, meron din tayong pagka-fellowship kasi nakikita mo yung God sa buhay, sa brethren, kasi yung smile mo. Wow, cute naman tayo. Ang ganda ng smile. Di ba? Tingnan mo na nandito kayo, ang ganda ng smile mo, ang cute nyo. Di ba? Pag nag-evangelize, ito yung mga strategy ko. Ay, kumusta ka na?
Ganon ang mga strategy. Kasi bakit? Yung smile mo ay mabubuhay ko sila. Nakikita na nila si Jesus sa buhay mo. Kasi pag nakasumangot ka, hindi nga nakikita sa iyong buhay. Kaya nga sabi niya, isa lang tayo, sabi niya, kahit sinners tayo, sabi niya dito, nakikita mo na. Nakikita mo si Jesus sa buhay ng bawat isa. But each of us has a purpose here on earth. Sabi niya, to show the love of God to each of us. Na nakikita natin yung pag-ibig ng God sa bawat isa sa atin. Tapos sabi niya, when we come together in fellowship, yung pag nasa fellowship ka, nakikita mo, di ba? Example dito. Pag nagbibig ka ng cake, gusto mo lang masarap. Di ba kailangan ang ingredients mo complete para ma-perfect mo ang iyong niluluto? Ganyan din sa Lord. Para ma-perfect natin all the ingredients, ilalagay mo doon. Yung ingredients natin, yung love, yung support, yung smile sa bawat isa. Amen? Dapat ibigay mo na yun. Itodo mo na. Nag-serve ka na naman sa Lord. Ibigay mo na. Todo na yun. Wala nang space na ibibigay mo, na iiwan mo. Sabi niya, ang pag-ano daw, it is a life that we fellowship, all of us, together to show the glory of God. Alam mo, makikita yung glory ng Lord. Hindi si Jesus bababa, makikita para sa bawat isa sa atin. Yung glory ng Lord. Pero kung punong-puno ka ng kabigatian, hindi nga talaga makikita. Pasan mo ang daigdig, hindi talaga makikita. Hindi ma-encourage. Dapat matutunan natin, kahit pasan natin ang mundo, matutunan natin mag-smile. Diba? Sa mga work, pagod na tayo. Ako ito talaga yung aking, kahit pagod na ako, nag-smile pa rin ako. Hindi pa rin ako sinasabi. Kaya, kung tawagan nila, sabihin nila ako, the angel is coming. Diba? Hindi kayo sabihin na, the darkness is coming. Kasi, sumangot ka, problematic ka na nga, sumangot ako kahit pinaramdaman ako, smile pa rin ako. Kasi para, doon man lang mabawi. Diba? Ganon as a fellowship, as a church, dapat ganyan tayo. Kaya nga sabi niya dito, sabi niya, for just as each of us has one body with many members. Diba? Ang katawan natin, maraming part. And those members do not all have the same function. Ang katawan natin hindi the same function. Ang mata, anong purpose ng mata? Diba? Para makita. Ang tainga, para marinig. Iba-iba yung function. Sabi niya, so in Christ, we truly from one body, and its members belongs to all the others. We have different gifts. May mga different gifts daw tayo, sabi ng Romans. Pero yung mga gifts na yan, gagamitin natin. Kaya ini-encourage ko, kung wala pa kayong mga ministry, gamitin yun. Kung saan ka dapat gagamitin ng Lord, hindi yung, sila naman ang mga leaders, at saka sila na lang doon. No! You are one part, one body. Ang body, magpapangsyon lahat yun. Ang paa para paglakad. Ang kamay para ihawa. Ganyan. As a body of Christ, ay kasama ka doon sa part ng body of Christ. Kaya kung wala ka pang ministry, ano kaya ang hindi ko magawa? Ako ba'y taga-arrange ko? Maaga ako dito, taga-panalangin. I remember nung nasa Pilipinas ako, bagong Kristiyano pa lang ako. Ang ministry ko maaga ako at kasama ako ni Pastor Camilo Principe, mag-pray kami. That's why I learned to make pastor before yung Pastor Camilo Principe. Talagang na-learn ko talaga. Ang service is 7 o'clock, 5 o'clock nasa church na siya. Sa cinema. Nag-rent kami sa cinema. 5 o'clock, nag-pray na siya. Thousands doon ang mga upuan, nag-pray siya. Every Tuesday, nag-pray.
Kaya nga as a body of Christ, kailangan tayo, one body tayo eh. Hindi tayo hiwa-hiwalay. Kaya kung yung kamay ko masakit, di ba? Nararamdaman ang buo kong katawan. Kung may masakit sa akin katawan. Ganon din as a part of body of Christ. Kaya yung fellowship natin ay napaka-importante. Kasi one of the mag-encourage ko sa atin is yung brethren din po natin. May problema ka? May karamdaman ka? Pwede kitang ipag-pray. Ay, problema mo, sister. Parang ang bigat ng iyo. Parang makikita agad ang bigat na bigat ka. O yung yakap mo pa lang. Ay, kung naranasan na niya na he or she is the part of the body of Christ. Kaya as a believers, kailangan tayo ganyan. Hindi tayo yung hiwa-hiwalay. Sabi mo na lang na, hindi mo na ako mag-church ngayon sa susunod na kasi ano naman, okay naman ako. No. Sabi niya dito, the importance of Christian fellowship. Tinanong tayo as a one body. Dapat yung body na yan, magpa-function tayo as a body of Christ. Sabi nga, fellowship makes us stronger. Alam mo, bakit tayo malakas? Dahil bawat isa sa atin. Hindi lang si pastor, hindi lang yung mga pastor, hindi lang mga leaders. Dahil andito tayo lahat. Magkasama tayo lahat. Ano man ang kabigatan ng isa ay kabigatan ng lahat. Ganon dapat tayo as a believers. Na magdamayan ko tayo. Hindi yung, ay bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Bigas ang ulo. This is the part of the body of Christ. Dapat kung part siya ng body of Christ, meron tayo. Bawat isa sa atin, maramdaman po natin. Merong sacrifice sa bawat isa sa atin. Hindi yung bahala ka na. Pabayaan kita. Mag-learn. Isang araw, may tumawag sa atin. Wala na talagang pag-asa yan, ate. Sabi ko, sinagot ko, may pag-asa habang buhay. Hanggang buhay siya. Diyan sabi ko, hindi ako give up sa iyo hanggang nakabalik. Kaya, hindi ako nawawala ng pag-asa. Pag wala ng pag-asa, patay na. Okay, bigay na kita sa Lord. Wala na eh. Ano bang gagawin ko? Hindi ko naman ito ko kaya doon sa lupa. Di ba? Kaya ganun. Na-i-encourage mo din siya. Paminsan, ayaw ko na. Alis na ako, ayaw ko na. No. Hindi yun. Kailangan tayo as a body of Christ, as a leaders ko, kahit ikaw ay member lang, dapat ikaw ay matatag ang iyong yung encouragement mo sa bawat isa. Hindi pag sinabi na nag-report sa'yo, ayunan mo na. O okay, sige, umalis ka na. Manap ka na ng iba. Ayunan naman ito. No. As a body of Christ, kailangan i-invest mo na. Timbangin mo talaga na. Hindi yung madali. 2 weeks na ako. 2 weeks na parada akong tinatawagan. Sabi ko, ang pinakamasarap ay mahalin mo siya. Pagka medyo suklian mo siya ng pagmamahal. Ibalik mo sa kanya yung love na ibinigay ni Jesus sa iyo. Dahil hindi din tayo mamahal-mahal pag totoo siya. Pero binigay niya. Hindi niya tinignan ang kasalanan po natin. Sabi niya, kahit ano daw mangyari sa atin, dapat ay patuloy daw na tumatag ang ating pananampalataya. Paano dapat? Kung ikaw lang mag-isa. Kaya nandito ka. Para tatatag ang pananampalataya mo. Sabi niya, fellowship provides us with strength. Imagine ka. At saka yung ating mga ginagawa, di ba? Yung kainan, fellowship, pintuhan, di ba? Isang bagay na nagpapatatag sa atin as a believers. Sabi, being around, sabi niya, other believers give us a chance to learn and grow. Binibigyan tayo ng chance. Ma-learn din natin paano tayo mag-grow. Ay, gusto ko din mag-grow ang aking pananampalataya kagaya sa kanya.
na kahit marami siyang dinanas sa kanyang buhay, talagang matatag pa rin siya. Pero kung wala ka, paano ka tatatag? Nagmumuk mo kasi may problema ako kasi dami-dami kong problema. Okay, enjoy mag-isa. Pero pag andito ka, na-encourage ka niya. Kahit anong klaseng problema yan. Kahit daganan ka pa ng mundo. Pag andito ka, na-encourage ka. Kasi makikita mo yung bawat isa na yung kanilang pananampalataya. Ay, gusto ko rin. Ganyan din ako. Kasi pag hindi mo nakikita ang kanyang pananampalataya, hindi ka nga talaga lalago sa iyong Kristiyano. At saka doon din ma-demonstrate bilang believer, sabi niya, yung paano tayo mag-grow, no? Sa ating spiritual na life. At paano natin makikita din sa bawat isa. Kaya nga sabi niya dito, sabi niya, it's a great to be not in the world, evangelizing to others, but it can easily make us hard. And sabi niya, a weak of our strength when we deal with a hard and hurting world. Yung bang mahirap ang mundo ngayon. Paano natin maano ang mundo? Napakahirap. Kailangan natin sira ng love of Jesus. The other day, may kasabay ako sa bus. Morning. Mga jito-jito sila, pero caregiver. In-invite ko sila, binigyan ko ng class. Habang mga 5 taka na ata, bago sila babaan na sila sa atin, 5 o 6 taka na ata, nag-sharing kami. Na-sharean ko sila, ina-invite ko sila. Sabi ko, habang ko yung class, sabi ko, alam mo, basahin mo ito. Sabi ko yun sa kanila, basahin mo ito kasi nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Ang laman ng papel na ito, sabi ko sa kanila, magbibigay sa iyo ng encouragement sa iyo pag-work dito sa Israel. Sabi ko, may time ba kayo? Sabi ko sa kanila. Wala daw, wala silang day off, pero late out sila. Late na rin daw sila. Sabi ko, sige di bali, sabi ko, one time sabi ko, mag-ano tayo, mag-date tayo tatlo. Kasi 2 sila eh. Sabi ko, mag-date tayo. Kasi alam, napaka-importante, din na ma-encourage natin sila kung ano yung buhay na ating pinamumuhay. Di ba, paminsan pagka may nakasabay tayo, di ba, parang excited tayo kapag natin Pilipino ang smile. Uy, Buperto, kumusta na? Trabaho mo? Uy, saan ang work mo? Ganyan, di ba, ganyan tayo? Ano na natin yan, nature na natin yan sa Pilipinos na talaga nag-i-invite, nag-ano tayo, na kinukumusta natin. Kasi kaya ganun, para makita sa ating buhay bilang isang Kristiyano na yung ano yung buhay na pinamumuhay po natin. Kaya sabi niya, we need to spend time in fellowship so that we remember that God made us strong. Para ang Diyos makikita sa ating buhay na tayo'y matatag bilang Kristiyano. Hindi tayo mahinang Kristiyano. Sabi niya, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa mga sabi niya, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na sa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Kaya sabi niya, 2 or 3 gathered in His name, God is in the midst of us. Kaya importante ang gathering natin, importante yung mga fellowship po natin. 18 fellowship, di ba? Dati meron tayong sports fest para mag-gathering, kainan, maglalaro. Ngayon lang nawala dahil sa situation natin sa Israel. Pero nakikita po natin na yung gathering natin ay napaka-importante. Yun ang huwag mong kaligtaan. Napaka-importante kasi si Jesus, nung andito pa nag-ministry, mahilig siya sa gathering. Meron siya mga fellowship. Si Jesus Christ, si Jesus na yan. How much tayo? Diba? At huwag niyong panginayangan na every Saturday mag-spend kayo ng time dito ng 2 hours.
kasama yung eating fellowship. Di ba? Panghinayangan nyo pag na-absent kayo. Last week na-miss ko kayo dito. Sabi ko, nakakamiss ko dito sa Benedict. Pero na-enjoy din ako doon. Di ba? Kasi na-encourage ko din sila doon sa Haifa. Na-encourage ko din sila doon. Kaso nga lang, hindi lahat nakakalabas kasi mayroong 2 weeks pala doon. Meron lalabas ang after 2 weeks, meron hindi. Parang ganyan palitan sila. Pero nakakatuwa kasi isang bagay na nakakapag-encourage. Kaya yung pag-basic natin sa ating mga churches. Tapos, absent na ng absent. Huwag tayo mag-absent. Amen? Huwag tayo mag-absent. Patuloy tayong fellowship. Kahit gano'ng kahirap. Ako, sa totoo lang, sa talang buhay ko, ayaw ko talagang ma-absent sa fellowship. Kasi pagka Sunday, papagod ka na naman, hindi mo naalala na pag-fellowship sa kapwa brethren. Na-miss mo sila half of your life pag-absent ka ng isang Sunday. Amen? Okay. Agree sis, 30 na conversion. Fellowship provides encouragement. Di ba? Ang fellowship daw makaka-encourage sa ating, ipag-provide din pag-encourage sa bawat isa sa atin. We all, sabi niya, have bad moments, di ba? Mga bad moments, may mga problema ka, may mga situation ka na hindi mo alam, problema sa Pilipinas, problema sa trabaho mo, kung saan-saan ang may mga problema mo, tapos hindi ka pa pupunta sa fellowship. Nagmumukmuk ka, hindi mo masolusyonan. Masolusyonan mo yan kung umatin ka sa fellowship. Kaya ang kaibahan, alam nyo, ang kaibahan ng Christian fellowship ay malaking kaibahan kaysa ibang fellowship. Di ba? Yung may birthday, may gathering, di ba iba? Di ba? Iba. Pero yung ganito na fellowship, napakasarap. Parang awag na kami maghiwa-hiwalay, Lord. Diretso-diretso na lang. Sabi niya, why fellowship is important? Spending time with other believers. Bakit daw? Sabi niya, they help us to keep our hope on God. Kasi makita mo na, ay, siya nga, kahit marami siyang problema, nakita ako sa kanya, talagang lalo siya na-strengthen sa kanyang buhay. Bakit? Why me? Bakit hindi ko gawin yun? Sabi niya, God also works through them to provide us what we need. Sabi niya, in darker times. Kaya nga pagkalimbawa, punong-puno ka na, yung bang parang overwhelmed ka na sa problema, overwhelmed ka na sa mga dinadala, you need somebody to pour out. I remember na talagang meron akong moment na talagang pagod na pagod ako talagang I call sa dalawang leaders, talagang umiyak ako, nag-asa ko ng prayer sa kanila. I need somebody to help me to pray. Kasi talagang pour out mo talaga. Kasi hindi naman tayo parating Hercules, hindi tayo parating malakas. May down moment din tayo. Amen. Kasi hindi naman tayo, si Jesus. Si Jesus nga, kailangan niya nag-fellowship din siya. Kasi kailangan niya ng bawat isa. Sabi niya, coming together to others can aid in the healing process and give us the encouragement to move forward. Diba, nagbibigay ng encouragement sa iyo na makapag-move forward ka. Makapagbigay sa iyo ng strength. Alam mo, after that, na nakausap ko yung dalawang tao na yan, ako, natapos ko mag-pray, nag-pray nila ako, umiyak ako, pagkatapos doon, nanag-wish na. Bumalik na naman ang aking strength later. Amen? Glory to God. Kaya I need somebody. No man is an island. Diba? Sabi nila, okay na ako, ako lang mag-isa. Walang taong ilalagay ng Diyos sa isang island. At you need somebody. You need somebody to give you strength and encourage you. Amen? Sabi niya dito, at sikapin natin mahikayan at isa't isa sa mahikayan. Bukas muna tayo sa ating. Amen.
matatag kayo sa pag-asa natin, huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Di ba? Paggawa ng kabutihan. Encourage mo siya na ganun ang gagawin mo. Tapos sabi niya, huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na sa ilan sa hindi palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Alam nyo, kung itong war na ito, wala tayong mga gathering, alam mo lahat tayo, wala natin umuwi sa Pilipinas. Why? Siyempre nakakatakot walang mag-encourage sa iyo. Ano kaya ang future ko? Ano kaya ang magagawa ko? Baka sabihin mo, uuwi na nga ako sa Pilipinas, nakakatakot na dito, baka mamaya ang rocket babagsak na dito sa Jerusalem. But, because meron tayong fellowship ay nag-encourage sa atin bawat isa, bahala ka dyan na rocket. Amen? Kaya ganun yun. Kaya tayo na natiling matatag. Dahil hindi ako malakas, kundi sa bawat isa. Bawat isa malakas ka. Kasi doon tayo kukuha ng lakas natin paano tayo tumatag sa ating mga pananampalataya. Sabi niya dito, fellowship remind us we're not alone. Hindi ka nag-iisa. Andyan si kapatid. Andyan yung leaders mo. Andyan yung body mo sa prayer. Kaya kailangan natin ito, praying for what? Really? Diba? Kailangan natin gawin yun. Kasi alam mo bakit? Kailangan natin ito, praying for what? Alam mo, yung magtatawagan kayo sa gabi, di ba? Magkumustahan mo na. Ginawa niyo na ba? Ginawa niyo na ito, praying for what? Alam mo, kami yung partner ko, kasi napausap ko, mag-leave mo na dahil gusto ko matulog ng maaga, tumataas ang blood pressure ko. Pero sabi ko sa kanya, iba pa kasi yung time niya, yun lang talaga. Kaya kailangan akong mag-adjust. Sabi ko. Kasi para maka-prayer partner ko siya. Para ma-encourage ko siya. Nalubalo, may pinagdadaanan, di ba? Para ma-encourage ko siya. Kaya ganun ka, bakit natin inaano sa ating mga buhay, yung to pray for one. Yung may manalangin sa'yo, okay ka na. Na inaalala ka niya sa prayer mo. Kaya nga sabi ko ba, na kung walang manalangin, hindi ka nakakatayo. At hindi ako panatiling malakas. Dahil mahirap. Napapunta ko ng Haifa, nag-travel ako, nakauwi ako ng Jerusalem 1 o'clock in the morning, mag-isa lang ako. Din exciting. Sabi ko, Lord, exciting pala. Ganun din nung pumunta ako naman sa ilan. Nakarating ako almost 2 o'clock in the morning na. Di ako sa kinabukasan, may work ka na. Exciting. Kaya I need prayer one another. Kasi bakit yun ang nagpapalakas at nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan natin ng fellowship. Amen? Amen. Sabi niya, they're believers, sabi niya, may mga believer daw na ayaw nila, parang satisfied na sila. Okay na ako. Hindi ka okay. Kaya nga tingnan mo, pag may dating ng mga problema, parang binagsakan ng langit at lupa, hindi na makatayo. Give up na, ayaw na. Hindi kulang sa fellowship. Kailangan natin ng fellowship. Kailangan ng bawat isa sa atin na magpalakasan po tayo. Especially nowadays. Kaya nga sabi nga dito sa Hebrews na kailangan gawin natin itong ganitong pagtitipon. Kailangan meron tayong gathering ng ganito. Kasi pagka wala, mahirap din po. Pagka wala tayo. Kaya nga sabi niya, kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kanyang sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin sasabihin ng tainga na hindi kita kailangan. Lahat kailangan kita. Kaya yung sabihin na, ay hindi ko kailangan din siya. Bala sasabihin ko sila kailangan. Kaya nga, kailangan natin ang bawat isa. Huwag tayong
managi ako, kailangan ko talaga kayo. Marami. Every now and then, kailangan ko sa lahat. Amen. Sabi niya, the last and the fellowship help us to grow. Ang fellowship ay isang bagay kung paano tayo mag-grow. Sabi niya, coming together in a great, sabi niya, in a great way for each of us to grow in our faith. Sabi niya, talagang titiba yung ating pananampalataya at mag-grow din tayo. Sabi niya dito, reading our Bible, sabi niya, praying are a great ways to get closer to God, but each of us has important lesson. Ang lesson niya, the important lesson to one another when we come together. Pagka nagkaisa po tayo, ay napaka-importante. Come together in fellowship, we show each other, sabi niya, how to live as God wants us to live, and how to walk in the paths of God. Para sama-sama tayo na lumakad sa ways ng Lord. Pag dito tayo kasi why? We can remind to each other. Marimahin po natin ang bawat isa. Kaya nga sabi ko nga, pagka hindi tayo, pag hindi nyo na, hindi nyo priority yung fellowship, hindi kayo matatag. Kaya pagka may mga problema kayo, narapat kayo, kung kanino kayo mag-ask ng tulong, mamaya nag-ask kayo ng tulong doon sa mga tao hindi dapat hinihan ng tulong. Kaya mali-mali na ang buhay. Instead, napunta sa tama, mali-mali na ang buhay. Kaya anong gagawin natin? Dapat po natin na gawin kaugalian ang pagtitipon. Pag-church, importante. Kasi dito tayo ma-update. At saka yung ating mga ginagawa ng mga online, mga prayers sa atin natin, yung mga ginagawa, gawin nating habit yan sa ating mga buhay. Kasi pagka hindi nyo gagawin habit yan sa buhay nyo, talagang mahirap po. Mahirap na mahirap pagka hindi natin gagawin habit sa ating mga buhay. Sabi ng Corinthians chapter 14, sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 14, verse 26, sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin sa inyong pagtitipon. Ang iba'y aawit, ang iba'y magtuturo, ang iba'y magpapahayag ng mensahe ng Diyos, at ang iba'y magsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at ang iba na may magpapaliwanag kung anong ibig sabihin at ang mga sinasabi ng mga wikang ito, at ang lahat na inyong gagawin sa inyong pagtitipon ay gawin ninyong ikatitibay ng iglesia. Dahil iglesia ay isang iglesia tayo. Iglesia is tayo, tao. Body of Christ. Itong building na ito, pag wala ka na dito, hindi na ito iglesia, hindi na ito church. Kasi wala ka na dito. Ito'y building nila, manatiling building nila ito. Pero pag andito ka, ito ay iglesia. Kaya ganun kahalaga ang ating pagtitipon. Kaya nga sabi nga, fellowship is a relationship of inner unity among believers that expresses itself in, sabi niya, in participation in Christ and one another to accomplish God's will. Para ma-accomplish natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kailangan natin. Kung wala ka pang ministry, mag-ask ka kay Lord, anong pwede kong maitulong? Kasi pagka wala ka kasi, hindi ka part doon, mahirap po pag hindi ka part ng isang gawain. Kaya sabi niya, God is faithful, sabi niya, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Sabi niya, pagsikapan ninyo manatili sa pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng inyong pagsasama-sama at pagsamba sa Diyos. Kaya ganun ka-importante ang ating fellowship. Hindi lang yung pupunta ka once a month o twice a month. Lubusin mo na.
Kung may time man lang, nakakalabas ka sa employer mo, may chance ka nakalabas, sikapin mo, unahin mo talaga ang pananambahan. Kasi doon po tayo talaga kukuha ng strength sa kapwa natin mananampalataya. Sabi niya, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Di ba? Pagka may problema ng isa, na ipanalangin mo na ano pa, yung na-encourage mo siya na magpatuloy sa gawain ng Panginoon, magpatuloy sa kanyang buhay bilang Kristiyano, ay napakalaki ng ating, bawat isa sa atin, meron tayong accountability sa Diyos. Sa brethren natin. Kasi tayo ang brothers keeper, sisters keeper. Tayo ang tagapagbantay ng bawat isa sa atin. Kung siya'y nanghina, kung siya'y nawala. Sabi nga dito, sa conclusion ko, sabi niya, keeping step with God, bring honor and glory to Him. Fellowship is a benefit of our faith as God, thinking about our relationship with God, should give us true joy in His gift that unbelievers will not know and enjoy. Take advantage of it today. Yung naranasan ko natin, hindi naranasan na yung mga unbelievers. Kahit nag-fellowship sila, alam niyo, hindi nila naranasan yung inner na kapayapaan. Saan na ito matatagpuan yung inner na kapayapaan? Sa kapwa believers, kay Jesus ito. Saan mo matatagpuan? Sa church. Sa kapwa believers. Hindi mo yan matatagpuan. Kahit nakahiga ka pa sa pera dahil maraming mayayaman na wala silang inner peace. Wala silang kapayapaan sa loob ng kanilang. Kahit yung mga believers na hindi nila inuuna ang Lord. Kaya nung paminsan nag-burn out ka na, paminsan sukul ka na sa employer. Kasi paminsan gagamitin din ng Diyos ang employer para hasain ang iyong pagka-Christian. At saka doon tayo makahasa. Kaya yung encourage niyo ito na, huwag mong kaligtaan. Sabi dito, let us not neglect our meeting together, but encourage one another, especially now that the days of this return is drawing near. Malapit na ng palapit ang Lord. Parating na siya talaga. Hindi na siya mapipigilan. Paano? Kung nawalay ka. Tayo pa ito ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Diyos. Salamat, Lord, sa kabiling tunay niya po, Father God. Lord, you are the head, Lord, sa church na ito. Lord, kami ay body mo, O God. In different function, O God. Father, we thank you for tonight, Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa. Patibayin at palakasin mo, Lord, ang aming mga pananampalataya as a one body of Christ. Help us, Lord God, na mag-grow kami, bawat isa sa amin, Lord God. Na ma-motivate, Lord God, ang aming, Lord, ang aming mga talent, Lord God, at ang aming mga pananampalataya, mag-grow, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa. Tulungan mo kami, Lord, na ang priority talaga namin, Lord, sa nowadays, O God, Lord, ay Panginoon, ang paglilingkod namin sa inyo. Ang pagsunod namin, Lord. Lord, 100%, Lord, ang aming ibibigay. Lord, tulungan mo kami, bawat isa, Panginoon. At Lord, yung bawat isa na naghihina, bigyan mo sila ng kalakasan. At Lord, patibayin mo ang kanilang pananampalataya. Salamat po, Diyos, sa gabi nito. Sa inyo ko, Lord, pinagkatiwala, Lord, ang bawat iglesia, ang bawat isa sa amin dito, Lord God. Salamat sa aming pastor, kay Pastora Alan, Pastora Melody, Lord God, as our Father and faith, Lord God. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Lord, makita sa aming buhay, O Diyos, upang gayahin kami, Panginoon, ng nakakita sa amin. Panginoon, marami pong salamat. Kahit sa aming mga pag-uulang, andiyan po kayo, Lord, kayo ang pumuno, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iglesia nito. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga leaders, ang aming mga pastors, God,
Lord, pagpalain mo din, Lord God, ang mga members, Panginoon, Lord. Tulungan mo sila, Lord God, na palakasin mo ang kanilang pananampalataya, patibayin mo, Lord, ang kanilang pananampalataya, O God. Lord, na magtiwala sila sa inyo, anumang dinadaanan nila, O God. Salamat po, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa mga pagpapala, mga biyaya, Panginoon. Sa inyo po, Lord, pinagkatiwala ang iglesia ito. Sa inyo, Lord, ang lahat ng papuri, pagsasalang, lahat sa pangalan ng Jesus. Amen.